Isang mapagpalang araw po mga kaparehas. Bumisita po tayo dito sa opisina ng Barangay Ligas na kung saan po ay ating pong makakapanayam ang ating isa ding matasabing mapagmalasakit dito sa ating Barangay Ligas. Siya po ay isang Committee on Health ang hawak po niya at siya din po ay isang masasabing tahimik na mamamayan. May pusong ina at mabuting asawa at higit sa lahat, mapagmalasakit na lingkod dito po sa Barangay Ligas. At bago po namin na ipahayag sa inyo o ma-interview, papakilala ko lang din po sa inyo na siya din po ay kapatid ng ating pumanaw na butihing Kapitan Marcy Santiago. Siya po ay kapatid din po niya na talaga namang kadugo po niya ang nasa paglilingkod na rin po. Buong karangalan ko pong pinakikilala po sa inyo si ginagalang butihing kagawad na si Konsehal Meg Tiago Martinez. Ganda po ng ating kaharap. Pasensya na po mga kaparehas. Ako po ay natetense at pag ganito pong magaganda at mababait ang ating kaharap. Kosi, good morning po. Kumusta na po ba kayo? Magandang umaga po sa inyo. Sa ngayon po, okay naman po. Masaya naman din ako sa aking ginagawa bilang lingkod ng bayan. Kahit paano may nagagawa ako na kapakipakinabang, nakakatulong sa kapwa. Kailangan po bang introduce pa ang sarili ko? Okay. Kagawad, para lang po sa ating kaalaman ng mga kabarangay po natin, bago po ba tayo na-appoint bilang kagawad, kwento nga po natin kung sino po si Kagawad Meg. Ako po si Dominga Santiago Martinez po ang tunay kong pangalan. Nag-aral po ako dito sa Ligas Elementary School ng elementarya, and then high school ko, nag-high school ako sa University of the East, and then nag-college po ako sa Lyceum of the Philippines as in BSBA po, accounting major. Then nakapag-abroad din po ako for 2 years, and then nakapagtrabaho sa SM po, SM Shumar. Manila pa, Manila. Dito po sa North EDSA. Sa may annex sa Quezon City po. Opo, nagtrabaho din po ako dyan. And then, may mga iba pa rin po akong maliliit na napagtrabahuhan. Pero mas na-focus po ako sa simulan nag-asawa ako at nagkaanak. Nagkaroon po kami ng business sa Caloocan. So, parang mas matagal po yung naging ko sa business. Focus ko sa business. Kaya po pala madalas po kayong hindi ka pagkikita dati sa Ligas, ano po? Opo, hindi po talaga ako dito naging pero residente po talaga ako ng Ligas at dito po talaga ako bumuboto simulat sa po na ako ay naging botante. Okay po. Kagawad, para lang po sa ating manonood, particular po dito sa Barangay Ligas, pwede po ba natin ikwento bilang Committee on Health ang ating mga nagawa na at mga proyekto pang gagawin po? Sa Committee on Health po, ako po kasi ang naka-in-charge sa kalusugan ng barangay. Bali ako po yung leader ng mga mother leader. Kumbaga hawak ko ang mother leader at ang PHW. Yung mga concern po nila, sa akin nila sinasabi, yung mga pangangailangan nila, kung mayroon silang mga tanong or suggestion, sa akin po nila yung sinasabi. Kagaya po ng mga mother leader, kung ano po yung, sa ngayon po, yung pag-census nila, lahat ng pangangailangan nila, yun, ako po yung kinakausap nila para ma-provide po lahat yun. Sa BHW naman po, lahat po ng gamot na kailangan nila, ako po bali ang nagpa-purchase, sa akin po naka-assign yun. Lahat ng mga, kung ano man po, ang pangangailangan ng mga BHW, kagaya po ng merong mga medical mission, merong mga pabakuna, kung kailangan po natin ng mga, kailangan po natin silang suportahan dahil sa mga pag-arrange po ng mga lugar, ng ako po yung in charge po doon. Kagawad, excuse me po, para lang po sa ating mga kabarangay dito sa Ligas, meron po ba silang maasahang mga
Halimbawa po, yung mga gamot na biglaan po, like paracetamol, mga purga, pampurga, meron na po makukuha sa atin. Opo, available po yan dito sa Ligas. Libre lang po lahat. Wala po silang tinatanggap na bayad. Gamot po sa lagnat, sa mga simpleng sakit po na hindi naman kailangan ng reseta, mahihingi po dito sa barangay, kagaya ng mga, kung meron ka ng mga, ano po ba tawag dito, May maintenance po. maintenance, ayan. Opo, tama. Nagme-maintenance ka, meron din po sila losartan, amlodipine, mga ganyan pong hindi na kailangan ng reseta. Pero kung naman pong kagaya ng mga antibiotics po, pwede po pumunta dito, magdala lang po ng reseta ng doktor. Yun, maganda po Yun, yun. para po makahingi sila ng libre dito. Opo. Hindi po kasi pwedeng bigyan pag walang reseta dahil Opo, pinagbabawal antibiotic, po opo. yun. Ganun po kahigpit ang ano natin, health center. Paano po kagawad? Yung tanong po kasi ng iba, paano po kung wala po kayo sa opisina dito sa barangay, kanino po sila pwedeng lumapit para makahingi ng gamot? Meron po tayong health center. Sa Punta lang health po center. sila sa health center, nandun po lahat. May mga naka-assign po dyan, Monday to Friday, 8 to 5 p.m. po. Open po yan para sa mga, kagaya po yung mga buntis, kailangan nila magpa-check up regular. Dito po yun sa Diretso po sila sa health center. Opo. Kahit po wala kayo, diretso lang po Hindi po sila. ako kailangan na hanapin, pumunta lang po sila sa health center. Open po yan. Mga buntis, ibang nanganak, may mga baby, bakuna. Kailangan po talaga ng mga bata ng bakuna para maiwasan po yung pagkakasakit nila. Ayan po mga kaparehas, ayon po kay Kagawad, hindi nyo po kailangan hanapin siya sa barangay kung kailangan po ninyo ng gamot na kailangan po ninyo na pang-maintenance. Kung ano man daw po yung available, pwede po kayo dumiretso sa health center. Ayan po, malinaw health center po tayo pupunta at hindi po natin kailangan hanapin si Kagawad. Ayan. Kagawad, kung nanonood po ba ang ating mga kabarangay ngayon, ano po ba ang nais po nating i-mensahe po para sa kanila? Sa akin po, concern ko, yun nga, yung ingatan po natin yung ating kalusugan kung mayroon po tayong nararamdaman na kaya namang solusyonan po ng ating barangay. Kagaya po kung may mga sakit kayo na kailangan ng mga laboratory, hingi lang po kayo ng referral dito sa barangay para po ma-refer kayo sa mas malaking center natin, RHU po. Ayun. Doon po may mga libre na pong mga ginagawang mga testing po. Yung kagaya ng pwede rin pong magpa-blood test, mga ibang laboratory po na available po doon. Libre lang po. Okay, Kagawad, kung nanonood po ba ang ating mga kasangguni at si Kapitan, ano po ba ang ating mensahe para sa kanila? Mga kasangguni, masasabi ko lang po na tuloy-tuloy po tayong magtulong-tulong sa paglilingkod po sa ating kabarangay. Mabubuting po talaga, mga mabubuting naman silang tagapaglingkod talaga. Ipagpatuloy lang po natin dahil kaya po tayo nandito para po sa ikagaganda ng barangay natin. Yun po. Okay, mga kaparehas, buhat po dito sa Barangay Ligas, City of Malolos, Bulacan. Ito po ang inyong kaparehas, Chris Castro reporting. Mabuhay ka, Kagawad, hanggat gusto mo.